baby! Welcome back to my channel. So, in today's video, finally, gagawin ko na yung top favorite foundations ko for 2018. At na mga ipapakita ko sa inyo mga foundations mamaya ay yung mga foundations na nagustuhan ko, nag-work sa oily skin ko, pero swak pa rin sa budget. Wait lang. Baka may high-end akong nilagay dito. Wala naman akong sobrang high-end na nilagay dito, guys. May isa or dalawa dito na medyo pricey, pero for me, sulit pa rin naman siya. Pero most of the foundations na ipapakita ko sa inyo, mga affordable lang talaga and makahanap lang dito sa Pilipinas. If you wanna know what are my top foundations, especially when I have really oily skin, please keep on watching. Please keep on Obviously, hindi ko na sila i-rank, guys. Like, top 1, top 2, top 3, top 4. Kasi lahat ng mga products na to nag-work naman sa akin. So, parang no need na talaga siya i-rank. Let's start with the BB cream. The only BB cream na nandito sa box ko. Ito yung Pond's BB cream in the shade beige. Parang middle or last quarter na ng 2018 na lagi ko siyang ginagamit. Siguro yun yung mga times, if I'm not mistaken, yung grabe yung breakouts ko talaga. Hindi ko bet mag-foundation kasi nga ang daming pinagdadaanan ng mukha ko. Pero minsan, pag lumalabas, kailangan ko pa rin ng konting coverage. Ito yung ginagamit ko, yung Pond's BB cream. Maganda yung itsura niya sa mukha. Nasa medium coverage lang siya, kaya hindi niya gaano natatakpan talaga yung mga sumpa. Pero for me, okay naman na yun. As long as parang ma-even out lang yung skin. Tapos yung hinahanap ko rin kasi sa mga foundations or BB creams, okay na ako sa hindi niya gaano natatakpan. As long as parang nalilesen tingnan yung mga sumpa sa mukha, okay na ako dun sa coverage na yun. And yun yung nagagawa ng BB cream na to. Considering na BB cream siya, ganun kaganda yung coverage niya. Also, okay naman siya sa oily skin ko. Lastly, affordable naman siya, guys, at mabilis lang siyang mahanap dito. Let's proceed with cushion foundation. Kasi alam niyo naman na gumagamit-gamit din ako ng cushion foundation. Especially last year, yung pinakauna kong nagustuhang cushion talaga is itong April Skin Magic Snow Cushion. Wala na to gaanong laman. Parang kailangan mo pa siyang diinin ng bonggang-bongga para lang lumabas yung mga natitirang product. Pero in fairness, naubos ko na talaga to. There was also a time na ito lang din yung ginagamit ko. I remember, ito yung dala ko sa Singapore. Nung nag-Singapore kami last year, ito yung ginamit ko the whole trip. I think parang sa ibang mga trips din namin, ito yung dinala ko. Ito naman, guys, sa mga preferred yung mga dewy look, magugustuhan nyo to. Pero kung ayaw nyo ng mga ganun, yung mga dewy look, hindi mo to magugustuhan or kailangan mo siyang iset ng powder, which is what I did kasi nga I really have oily skin. So, parang big no-no sa akin yung mga dewy foundations or dewy na products. Pero ito, kahit dewy siya, okay pa rin naman yung performance niya sa akin. As long as you set it with a good powder, parang yung ginagamit ko pang set nito is loose powder. Gamitin nyo kung anong loose powder nag-work sa inyo. Pang set nyo dito, magiging okay naman siya even if you have oily skin. Basta sobrang ganda nito. Hindi ko pa siya tinatapon kasi nga I'm keeping this for best of beauty kasi alam kong isa to sa mga pinaka nagustuhan ko. And sobrang ganda niya talaga, guys. Basta sobrang gandang-ganda ako sa cushion na to. This is one of the few products na i-repurchase ko or willing akong i-repurchase. So, yung next cushion, I think, alam nyo naman na to kasi maraming nagre-rave sa cushion na to, guys. Ito yung Superface Lights Camera Action Zoom In Mesh Cushion. So, ayan yung itsura niya. Yung shade ko dito is 02 Natural. Tamang-tama lang for Filipino skin tone kasi yellow undertone siya. Ano, tingnan nyo sa loob. Sobrang nabaon na siya sa loob kasi lagi ko siyang ginagamit. This is really good, guys. Medyo nakalimutan ko na lang na siyang gamitin kasi may mga tinatry akong bago. Pero for me, by far, this is one of the best cushion foundations that I have tried. Maganda siya. Okay, finally, let's proceed to foundation. Magsisimula muna ako sa mga serum foundation. Yes, may dalawa akong serum foundation dito, guys. Magsimula tayo sa nasa face ko. Ito yung ginamit ko sa makeup look ng Best of Beauty video natin, which is the video na na-upload ko before this video. This is the Happy Skin Face the World Air Serum. So, sa Best of Beauty video ko, sinabi ko na ito yung top foundation ko. Kasi pag tinanong mo ako kung anong foundation yung dadalhin ko, if ever masastranded man ako sa isang isla, anong nag-iisang foundation na dadalhin ko, ito yung sagot ko. So, that says it all. Hindi ko na kailangan i-explain, ganun siya kaganda. The next serum foundation is from the brand V&M Naturals. Ito yung Silk Serum Foundation in the shade Caramel. Na-feature ko to dun sa updated everyday makeup look ko. Ito yung ginamit kong foundation doon. Maraming nag-message sa akin sa Instagram kung saan to mabibili. Ito sa Cebu, nakita ko siya sa SM City Cebu, guys. Sa department store, sa makeup section talaga. Merong V&M Naturals doon. Hindi lang ako sure sa ibang parts or sa ibang lugar. Pinaka nagustuhan ko dito is yung longevity niya. Kahit
isaba ko siya sa sobrang init, sa sobrang pawis, magtatagal talaga siya sa skin ko. Kahit magsama na yung oil, magsama na yung pawis, magsama na yung init, nagtatagal pa rin talaga siya sa face. Pinaka-advantage niya or pinaka-pro niya sa lahat ng mga foundations na ipapakita ko sa inyo is yung longevity niya talaga. Okay, let's proceed to the foundations talaga na. Foundations talaga. Magsimula tayo sa pinakamura siguro. I think ito yung pinakamura guys. Yung Everbilena Liquid All Day Liquid Foundation. As you can see, gamit ko siya. Yes, ginagamit ko siya. Tingnan nyo. Kikita nyo talaga na medyo marami na akong nakuhang product dito or nagamit na product kasi ginagamit ko siya. I am in the shade Oriental guys. Alam nyo yung pinaka nagustuhan ko dito. Aside from it's really affordable, ito yung pinakamurang foundation na meron ako guys. Sa lahat ng mga ipapakita ko, ito yung pinakamura. Pinaka nagustuhan ko dito is kaya niyang makipagsabayan sa mga mas mahal na foundations. Even if you're paying lesser, parang yung performance na nakukuha mo, parang ganun na rin sa mga mas mahal na foundations. So with that being said, maganda siya. Kahit sabihin man natin Everbilena lang siya, kahit sabihin man natin mumurahin lang siya, hindi rin siya nagpapatalo. Maganda yung coverage niya. Nagtatagal naman siya sa skin ko. Hindi ako gaanong nag-oil up or hindi ako mabilis mag-oil up sa foundation na to. Kung gusto niyo makita yung review ko nito, ilalagay ko sa description box. This is one of the best products na nilabas ng Everbilena. Okay, next foundation. Okay, ito. Itong LA Girl Pro Matte High Definition Long Wear Matte Foundation. Ito naman guys, I need to be honest, hindi ko siya ganong ginagamit. Like, parang hindi ko siya laging nire-reach for kung gusto kong mag-foundation. But I have to say, this is one of the best foundation so far. One of the best coverage. Kung may mga sumpa-sumpa ka sa mukha mo, for sure matatakpan nito guys. Hindi ko lang siya ganong ginagamit kasi nga makapal siya na foundation. Nagagamit ko lang siya pag may event, pag gusto ko medyo plakado yung makeup ko. Ito yung ginagamit ko kasi nga alam ko matatakpan niya yung mga acne scars ko, mga pimple marks. So for everyday, hindi ko siya ginagamit kasi parang feeling ko parang nasusuffocate yung skin ko. Pero kung naghahanap kayo ng foundations na pang malakasan, pang rampa, pang event, pang special occasions, isa to sa mga top recommendations ko talaga. Maganda siya guys. Yung shade ko dito is medium beige. Maganda to, lumalaban din sa mga high-end foundation. And kung gusto nyo mas makatipid sa LA Girl Pro Matte, mas lesser yung price sa online. Yung mga US authentic makeup sellers sa online like Shopee, Instagram, mas mura kasi tiningnan ko sa makeup section dun sa SM, mga malls, parang nasa 700 or 800 siya. Pero online sa Shopee, parang 500 pesos lang siya guys. Okay, next foundation. Ito guys, I have this love-hate relationship with this foundation kasi minsan gustong-gusto ko talaga siya. Kasi the first few hours na suot ko siya, gustong-gusto ko siya as in sobrang flawless, sobrang lakas maka-fresh, sobrang gandang tingnan sa skin. Pero at the end of the day, parang after 6 to 8 hours siguro na pagsuot nito, nagkikik talaga siya. Para siyang buwang no? Parang sa end of the day pa siya nagkikik. Pero parang good thing naman yun na sa end of the day na siya nagkikik. Pero medyo weird lang kasi hindi naman ganun yung ibang foundations ko. Kaya love ko siya kasi maganda siyang tingnan sa balat. Pero hate ko siya kasi nga cakey siya. After a few hours na suot mo siya. Ganun. Ito yung L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. I am in the shade 104 Golden Beige. Kung nakalagay dito is matte foundation siya. Yes, matte foundation siya. Ang oil control naman niya, tamang-tama lang guys. Carry lang naman. Yun na yung sabi ko after a few hours, parang pag nag-oil up na ako, para siyang ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Para siyang nagkikake na, para siyang humihiwalay sa skin ko. Ganon yung nangyayari. Kaya kahit na gustong-gusto ko yung itsura niya sa skin ko, hindi ko siya laging nagagamit everyday kasi dahil doon. Then again, no doubt, this is one of the best foundations out there guys. Tapos, murang-mura na lang to. Parang nilower nila yung price to 500 pesos instead of 700 ata, if I'm not mistaken. The next foundation, yung effect niya sa akin is parang yung L'Oreal Infallible Pro Matte lang. Kaso, feeling ko mas long-lasting to sa akin. Ito yung Maybelline, anong tawag dito? Super Stay Full Coverage Foundation in the shade 128 Warm Nude. Ito yung sobrang sikat na foundation ng Maybelline. Parang feeling ko ito yung top foundation ng Maybelline ngayon, no? Parang lahat ng YouTubers nire-rave to. Ganda talaga siya guys. Napanood nyo naman siguro yung review ko. Or kung hindi nyo napapanood, ilalagay ko sa description box. Maganda talaga siya. Yun nga lang, yung problema ko lang sa kanya, pag sunod-sunod na araw mo na siyang sinuot, magiging ganun yung effect niya.
magiging ganito. The first few days na suot ko siya, ang ganda. Kahit after a few hours, maganda pa rin siya. Nakaka-flawless, nakaka-fresh, nakakaganda. Pero pag again, sunod-sunod na araw, parang nagiging ganito siya na at the end of the day, nagka-crack siya sa skin ko, humihiwalay siya. Ang term ko dun is parang umaalsa, parang lumalabas yung foundations, tapos parang nakapatong na lang siya on top of the skin. Yun lang yung con na nakikita ko sa foundation na to. But overall, kung hindi ko siya everyday gagamitin, siguro mga twice a week lang, mga thrice a week, maganda siya. I really agree with the hype. Maganda yung foundations na to. And again, I think this is the best foundation na nilabas ng Maybelline. Last but certainly not the least, parang ito yung favorite foundation ko from Maybelline, guys. Ito yung Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. Yes, mas paborito ko to kesa dito sa Superstay. Kasi nga itong Superstay, more on the fuller coverage siya. And again, hindi ako ganun kahilig sa sobrang full coverage. So, mas gusto ko yung mga medium to, light to medium lang. And yun yung nabibigay ng foundation na to. Yung si Superstay, guys, matte foundation talaga siya. Ito namang si Matte Plus Poreless, alam ko nakalagay matte foundation siya. Pero pag nilagay ko na siya sa skin ko, hindi naman siya ganun ka-matte. Parang demi-matte or may meron siyang konting dewiness sa kanya na tamang-tama lang. Yun yung mas nagustuhan ko sa kanya over the other one, the Superstay. Nga lang sa longevity, guys, mas nagtatagal si Superstay sa akin and mas matagal akong mag-oil up dito compare dito. Pero kung itsura ng foundation yung magiging labanan, bet ko si Fit Me. Kasi nga, mas pipiliin ko yung mga light to medium coverage over the medium to full. So, yun lang yung difference nila. Pareho silang maganda, pareho silang okay sa akin. It's just that mas preferred ko most of the days yung mga hindi ganun ka-plakadong coverage. Ganun. I hope you get my point. So, ayun lang, guys. Those are all my top foundations of 2018. Ilan ba to? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Magdama, 10 foundations ko for 2018. So, mixture siya ng cushion foundation. Meron tayong BB cream. Meron tayong serum foundation. Meron tayo yung mga foundations talaga. I really believe na lahat sila worth it naman ang pera nyo. Kaya, I highly recommend all of these foundations. Yun lang, guys. Thank you so much for watching this video. I hope nakatulong tong video na to sa lahat ng mga nagtatanong sa akin anong mga foundations na marirecommend ko talaga. Especially if you have oily skin and yung mga foundations na mabilis lang mahanap dito sa atin. Yun na, ito na yung listahan ko. Please don't forget to give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo. Para sa mga bago dyan, please don't forget to join the family by clicking the subscribe button and yung red na button sa baba para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong videos. Thank you so much for watching. I'll see you soon and again, salamat for TV. Bye!